NC na umangat to 4 points at sabayan ang top 3 teams ng liga na ito kung manalo sila at matira yung undefeated streaks ng Aurora Gaming Oh, ngayon. grabe yung salpukan nito kasi nakita natin doon sa index. 6.9 tsaka 7 yung team coordination. So, ibig sabihin, heavily relying din sila dito sa isa't isa to be able to pull off a play. Ang malala pa dito, I don't think TNC will be that much happy to contest the first turtle kasi yung team coordination ng Aurora dito lalong amplified sa early game, especially with the double revitalize na pwede manggaling dito kay Reno J at pala na rin kay Edward. Interesting laning phase mula dito kay Doming Kite and Kozen. Para bang nakita nating umaangat kanina si Doming Kite ng napakaaga. Yep. And we're talking about the carry na Against a Granger. against a Granger na historically ay late game pa sumasakit. Oo, siguro dito parang gusto niya patamain yung mga shuriken. So ngayon, tahimik muna ulit ang ating Land of Dawn. Oo, parang hindi pa talaga nila susubukang magsimula ng mga laban pa. Si Yawi ay magpo-provide lamang ng vision pero nagsastacks na agad ng maaga si Yue. Demon Kite mukhang susubukang mangagaw at ang sakit na agad nung Soul Sever na nanggagaling dito sa Suju. Wala pa yung mga first turtle ng mga formation na tinitignan natin. Kaya ikot-ikot lang muna sa Land of Dawn. Sabi si Edward, sabi niya, wala, dito lang ako, nagre-regen ako dito eh. Oo, tapos ayan, speak of regen. Dumiretso lang din na gamit ng kanyang regen na nga. Yeah, malaki yan, Revitalize. malaki yan kasi 1 down for the turtle fight. So, it does help TNC in the long run. Kasi ngayon, pwede na nila ilaban yung turtle. Wala na yung double repeat problem. Okay, si Rene J dito ay mawavoke. Crucial din yon pero meron pa namang another revitalize para dito sa Aurora. Ngayon, TNC naman ay continues ang kanilang pag-poke against Aurora. Nakakainis din yung double revitalize na yan. Nung unang ni-introduce yan, para kang may nether realm na lahat nabubuhay kung dikit-dikit. And pwede itong gawin ng Aurora Gaming at sanay naman na sa ube mga manlalarong ito. Pero ang turtle mukhang libre itong makukuha ng Aurora. That's the first turtle going to the hands of Aurora Gaming. At mukhang tiis pogi jutsu muna para sa TNC Pro Team. Yeah, kailangan lang din talaga nila mag-relax. Again, ang idea pa rin dito is hayaan mo lang tumaba yung Nolan kasi at the end of the day, kaya naman nilang i-burst as long as may item dito si Zyda. And ang crucial na hinihintay nila dito is yung mga anti-heal items like yung Glowing Wand, yung si Halberd na pwedeng lumabas mula din sa Nolan. Ang worry mo, pinakamalaking worry mo for TNC is if magkaroon ng enough lead dito yung Aurora na mag-snowball lang sila with the carry kasi mas mabilis aabot yung late game for Aurora Gaming. Oo, yung carry din kasi talaga, the moment na makakuha ng at least 2 items, hindi na siya katulad ng Claude na 3 items pa talaga bago sumakit eh. Ito, parang 1 attack speed item plus golden staff, rock na agad. At saka siguro dito for Aurora gusto lang mangyari, wala mo na teamfight talaga. Tapos yung dalawang items sinasabi ni Umi, talagang yun yung gusto nila gawin. Not unless talagang ipilit ng TNC na magkaroon ng play. Kasi yun yung gusto nila, yun yung concept ng kanilang hero composition. And look at that, parang setting up lang talaga dito yung dalawang teams natin na patabain yung kanilang mga gold laners. Tsaka napaka-defensive ng ikot dito ni Yawi, no? Sobrang iba sa pinakita niya nung game number 2 kung saan naghahanap siya constantly ng mga pwedeng sipain. This time, binapantayan lang niya yung mga pwedeng daanan ng mga kalaban. Respeto lang din to sa early game prowess ni Aurora. Ibig sabihin natin, yes, yung damage output mas mataas sa side ng TNC. Ang problema kasi nagko-compensate yung Aurora with the defensive capabilities, with the high loss, again yung double revit. And kapag nakakakuha ng kill dito yung Aurora, lalo lang lumalaki yung window of error ng Aurora kasi nga sa kanila yung late game. So for TNC, kailangan lang nila mag-relax, disiplina lang, hintayin lang nila yung Sky Piercer and yung first anti-heal item na lalabas dito mula kay Lancy and then dun sila mag-switch ng gears na pwede na sila maging aggressive. At yun yung maganda sa TNC ngayon, no? Hindi lang basta-basta pindutan lang. Alam din nila kung kailan dapat sumugod, kung kailan dapat lumaban. And looking at the Infinix in-game equipment ay mukhang hindi pa dapat na oras na bumira dito. Pero si Demon Kite ay agara ng iba-burst. Okay, so nagamit na agad yung Eternal Guard. Flicker din nagamit na at na-slow na nga si Yawit. Napatay na first blood for Aurora habang si Edward nag-zone pa ng mga players dun sa may badalikod. So kung kanina TNC nakakuha ng turtle this time around, Aurora naman nakapwesto dito sa ating pagong. Pero may information naman from Lord JM nakakagamit lang ng flicker. So aatras ngayon ng TNC. Na-change angle din kasi yung sipa kay Yue kaya napalalim si Yawi. That was a win for Aurora Gaming. Flicker for flicker kasi yun nga, napasama yung pwesto ito ng TNC. And again, ito yung mga sinasabi ko kanina na parang blunders na pwede makomit ng TNC. Now you give Aurora 1 kill. Even though naturally makukuha naman talaga nila yung turtle kasi nga they have the stronger lineup in the early game. Pero ngayon,
medyo recovering ng konti ang TNC and it gives a lot of ample space for Aurora. Oh, Yawi looking for the play. Nakap, sipa sa isa. Kay Rene J nahanap. At nabaliktad na nga, sakto sa kamay dito ni Domen Kite. So yung pala yung play na gustong gawin ng Aurora, parang ibibait yan at nasisira sila ng Torre doon sa may bottom lane yung parang may counterplay na gagawin against TNC. Nasipa nga si Rene J pero napakakunat kasi ng kabayo. Sinabayan pa ng Revitalize kaya umabot na sa punto na yung 4 na miyembro ng Aurora ay naging sapat na at bukang Torre pa ata ang kukunin nila. Hindi nga niya ata kinailangan yung repeat buhay siya dun eh. Pero alam mo yun, parang ano lang, Para sure. warning, Para sure warning naman. lang talaga na, Yawi, next time bawal mo ako sa bahay. Meron akong ganito. Makunat to, makunat. Pero tingnan natin kung sino magiging makunat dito sa ating team fight. Naku mo si Zaida! Zaida ay makakatakas. So nakadash away siya. So 2-0 nga natin score. Aurora lamang pagdating sa gold. And kita nyo naman yung harapan ng dalawang mga tank. Wow! Hindi pa na nga dito si Rene J. At hindi na pinatakas pa. Pero yung Torre sa gitna, kukuhanin ng Aurora. At ito na, Sky Piercer for Kozen. Midnight, ito yung hinihintay nating item para dito sa kupunan ng TNC Pro Team. Go time na ba? Ito na ba yung oras na pumalag talaga para sa Aurora? I mean, kaya naman na nilang yun, pero bibring up ko lang yung sinabi mo kanina, ang worry na naman ngayon ng TNC, yung 2-item timing ni Kari, it's now Ayan na. online, meron ng Golden Staff at Corrosion Sight. So pwede na sumama dito si Domen Kite. Expect Aurora to group up around their gold laner. Oh no, it's gonna be a very hard time para sa TNC Pro Team na sumabay sa damage ng Kari and of course to sustain from this revitalized setup. Pero sinipa ulit si Jay. Siniba na ulit at bibigyan ng aber revitalize ang kanya sagot. Glorious pathway para bumalik pa ang ilan sa kanyang mga buhay. Diretso no na emote pa. Habang si Domen kahit na doon sa may Yawi! balalikod, nakita na rin sila si Yawi ay napilitan na mag-flicker Oh, Lord out. JM! Habang si Lord JM pumasok na nga. TNC Wow! nakakuha dito ng pagong at napatay na rin siya. Zaida makakatakas din naman with the fracture pero mukhang tuloy ang pag-take ng mid lane if you're TNC Pro Team. Edward de Depensa pero yun na ata ang katapusan ng laban na iyon. Hindi nag-proc yung Sky Piercer doon sa isang gusto niyang barilin. Oo, wala siya nakuha. Pero good take from Lord JM. Napakaganda ng kanyang flicker. Nahanap niya pa si Demon Kite. Kaso ang worry mo, naging parte pa si Domen Kite ng isang kill. And tuloy-tuloy lang yung kanyang pag-farm dito sa may top lane. Untouched pa siya kasi tignan mo may nakaharang na kabayo. Sa, ano yun na yan, parang sa perspective ng Aurora, yung Hylos nga hindi nyo kaya patayin eh. Paano pa tong carry namin? Protocol na ata ng Aurora na hindi pwedeng iwan si Domen Kite ng mag-isa, especially on this carry running that Purify. And I think this is the first time in this best of 3 series na meron na tayong nakitang Fury matapos nung mga Oo nangyari nga ng pala. Game 2. Oo, parang ano na sila dito. Just to be safe, just to be safe. Tsaka sobrang safe dito na yan, ni Domen Kite kasi bukod kay Rene JC, Edward din, yung Hilda, makunat din. So kapag kadalawa na yung bouncer niya, talaga mahihirapan mag-burst Oo. dito yung TNC. And look at- Sa best pa nga lang nagre-repeat si Edward eh. Wow! Yung kanina. Oh, yung sa ano lang, sa lane lang. Yung pa yung napakaaga, yung parang sinur lang niya. Oo. Sinubukan kong alalaanin, yung napakaaga pa nung laro na yun. That was the first gank of TNC Pro Team kung saan ginamit na lang niya para tumigil na yung laban na yun. Pero si Zaida nakahanap. Wow, what a dodge from Demon Guy. Oo, pero ito yung mga book na kailangan abangan ng Aurora. Okay, so sisira sila ng Torre. Dito sa may top lane, mukhang iba naman ang strategy na gagawin ng TNC. Talagang umiiwas sa Grabe. team fight. Kasi sa may bottom lane, nandoon si Kozen. Trade lang naman ang Torre at mukhang magbabantay pa sa bush sa bandang RBM dito si Yawi. At sakto, no, dito rin naman lalabas yung Lord. Pero nandito na rin ang kupunan ng Aurora Gaming. Magkikita na naman ang dating magkapatid. Oh, Yawi, nasundot. Oo, parang ano na ngayon, parang iiwas na ngayon si Yawi kasi 2 beses na gusto sana nilang gumawa ng player, sinisipan niya agad. Si Rene J na nakakatakas. Yun yung mahirap ngayon. Sino kayo unang sisipain? Sino kayo unang pupuntahan? Kung makukunad yung mga players dito ng Aurora. May flicker yung Sicilian, may Purify si Domen Kite. This is gonna be a hard play para kay Yawi. Sino ang hahanapin niya? Ayan Edward? Oh, flicker! Nag-flicker si Yui. Nag-flicker si Yue. Oo, pero ito Oy! si Edward na lang ang kanilang kukuhanin. Sabay sagot naman ng Glorious Pathway. Biglang mawala ng buhay doon. Si Zaida may bilis na mag-dash away. Habang pumasok na rin si Demon Kite. Nagamit yung retry. Okay, nagamit yung retry ni Zaida. At bumalik lang yung buhay ni Edward. Yeah. Sinipa siya, Unat. nasa grass pa rin kasi. Yun yung malungkot eh. Yung kahit, ang kailangan gawin ng TNC, kailangan nila sipain yung mga nakarevit. Kaso at this point, kulang talaga ng damage. Kitang-kita yung sagot ni Rene J dito. Actually, hindi nga nila kailangan tulungan Parang yung Hilda inantay eh. lang nila, no? Oh, ang ginawa ng Aurora, okay, after ng sipa, oy, nag-collapse na. Sige, tikita natin. Sabay tayo mag-revitalize. Glorious Pathway. Pasuko yung si Zaida.
Grabe. At nahirapan talaga ang TNC Pro Team. Pinato na ang lahat at hindi pa rin bumagsak si Edward on this Hilda. Kapag kulang talaga sa lakas, kumapit sa grass at nandoon si Edward sa sitwasyong iyon. Oo, tapos yung TNC para mapatay si Hilda, kailangan nilang kumain ng maraming bigas. Tama. Mag-farm, basically. Mag-farm na para lang madagdagan pa. And for TNC Pro Team, kung magde-dep muna sila dito sa pinakaunang Lord, may wave clear naman sila. And in fact, si Doming Kite, alam nila na nandito sa may bandang ibaba. Kaya naman si Kozen ay sinasamahan na rin ng mga ibang miyembro ng TNC. Isang malupitang dep lang to. Medyo concerned ako sa ginagawa ng TNC ngayon. Yung dalawang core nila, they're heading straight to the Blade of Despair. I mean, that's more damage. Pero parang isa lang yung pinanggagalingan ng source ng kanilang anti-heal. It's just the glowing wand mula dito kay Vexana. So baka yung pa yung maging downfall nila na meron kang damage, pero pinakamalaking problema talaga dito is yung revitalize na nanggagaling. Yung double revit mula kay Rene-G and Edward. Oo, tas Girls Pathway pa, no? So pwede diretso talaga anytime. So madedepensa naman ng TNC dito yung Lord. So kapit sa cellphone muna dito ang TNC. Ang ganda din kasi talaga ng wave clear ni Lancy at pati na rin ni Kozen. Ito ang kapangyarihan ng Granger plus the Vexana. Yung kahit dumating, basta dikit-dikit yung mga minions, madali nilang mapapasabog yung mga ito. Pero habang tumatagal ang ating laro, tandaan natin na si Cillian na naman ang gamit ni Yue. Low-key lang nito, pero rock. Oo, tama. Tama. Kumbaga, kanina pa natin binibitas. Demon Kite, yung double revit, yung carry na scaling. Meron pang damage glitch. Ito yung walang scaling. Walang nire-respeto na na timers. Oo nga pala. So ang dami na nila dito pang shred against TNC. Pero depende kung paano magiging layering dito ng TNC in terms of the skills. Pero yun, level 11 si Rene J. Parang sumama yata yung loob, hindi napagamit ng Chu Oo, tsaka bukod dyan, yung nakasalalay dito, yung undefeated na kabayo, min. Oo nga pala. Wala pang nadadrop na laro ang kabayong ito, currently 4-0. At kung sisilipin natin ang stacks ng isang Granger, nasa 500 pa lang naman, hindi na masama. Pero mamaya lamang ay tataas pa yan. Ayan ang medyo masakit. Oo, nakakatakot. I mean, 12 minutes, 189 stacks. Not really that scary, pero alam mo sa current state ng game na hindi rin naman kasi lamang yung TNC, dapat sila matakot. Tapos meron pang Wishing Lantern. Sakto dun kay sa hero ni Lord JM tsaka ni Yawi. Yep. So poke lang ng poke, pagalingan mag-poke. Ito yung masakit kahit yung first stack pa lang ng Bats Impact Yung basta may Impure Rage, tapos may Wishing Lantern, masakit na yan, sir. Parang ang binato ng stars. Tapos, ito stars. May mga kasunod pang paniki yun mga lumilipad. Yun Global pa yun. Yun yung galing sa Wishing Lantern, nakakainis yun kasi HP percentage. So if you add that to Impure Rage, kahit gaano ka kakunat, masakit talaga yung lapag ng damage na yun. Tingnan natin, abangan natin pagkurot ni Yue dito and the rest of Aurora. Pero parang, okay, may gagawin nga tayo TNC trip to Jerusalem. Yawi. Ang ating nakikita. Demon Kite! At nakita na nga dito si Demon Kite. At nakatakas pa. Glorious pathway. Road to the victory. Nakababa na dito sa Aurora. Habang umaalis sa mga players sa TNC. Sakop naman dun sa pwesto ng Lord. Nakahanap nga ng angulo pero nahirapan pa rin tapusin. What a dodge coming in from Demon Kite. Grabe. At yung Lord ay napunta pa nga sa Aurora. Grabe, third skill para ma-dodge niya yung knock-up ng Flicker, and nung umabot na yung nilakad ni Yawi para masipa lang si Demon Kite. Pero may first skill pabalik. So yung angulo na naman ng sipa, mali na naman, palayo sa TNC. Parang ang hirap pala mag-chow dito sa larong to. Nung iniisip ko, kahit sinong sipain mo, ang hirap patayin. Kapag sinipa mo si Demon Kite, may pantaka. Si Doming Kite, may Fury. Si Yue, may Flicker. At siguro si Yue na yung pinakasagot. Pero 1-0-3 pa. Up until now ay hindi pa rin napipitas. Kaya naman Lord ay nasa mid lane na. Side na sinubukan mag-cut, sinubukan pumatay. Pero isang inhibitor turret na ata ang mawawala sa side ng TNC Pro Team. May mga waves pang paparating. Lipat tayo ng bottom lane. Meron pang top lane. Only push ang ginagawa ng Aurora. Okay, disiplina muna ang pag-iiralin dito na ng Aurora. Pero para dito sa side naman ng TNC, parang ito na yung mga moments na kailangan nilang kuhanin. Mga resources, kaso ang dami nakapalibot May kabayo ka na, may Hilda pa, tapos may paniki pa. Di ba, Shuriken naghalo-halo na. Tsaka kailangan nila matakot talaga sa safety ng kanilang base kasi in contrast sa kanilang lineup, meron silang Granger. Sa kabila, may marksman na kayang bumanat talaga ng Torre. Na kapag hindi nila masagot yung mga front lines ng Aurora, na kapag inabantean sila ni Rene J at ni Edward,
may marksman na tumitira ng tore. At ito yung pang base lock talaga na hero eh. Yung pag nakita mong bumi-base lock na, hindi mo na Oo. kailangan isipin pa kung Pipindutin mo matatapos. na lang yun yung tower lock. Pipindutin mo na lang, tapos China-Chani na I think na nagpa-flashback tuloy sa akin yung mga Benny Cutie backdoor plays. Ay, oo nga pala. Na malakari yung ginagamit niya madalas. Na syempre, no, medyo naamoy-amoy pa lang natin ang bagyong paparating. Pero for TNC Pro Team, ay mukhang mahihirapan pa silang dumepensa dito. Naku. At least Mag-win isang shot. inhibitor turret lang yung nakuha. Kaya nga may win shot. Ito yung literal. Yung kapag nakapasok. shot. Alam mo yung sa POV ni Dominkite, may umapak lang na minion sa base ng TNC. Ulti, pindot ng Fury, pindot ng win shot. Free hit, balik Tower buhay. That's hit. it. Oh, that's it. Mapapasigaw na naman ako. Oh, that's it. 40. That's it. Kanino kayang team mapapasigaw ng that's it? Si Midnight. Most likely for Aurora, but for TNC, meron naman silang explosive na play dito. No? Pwede pa rin silang makahanap ng pitas. And that's the power of having this show. And tanda natin si Cozen pretty much farmed up already as well. Looking at his items, kompleto na rin. May Sea Halberd pa siyang kinuha para madagdagan. At siya nga ang ating BPI Gold Leader. So kung titignan natin ang TNC Pro Team, kung may makuha lang na isa, siguro best case scenario, you get UA. May chance pa ata to. Oh, grabe dito no. Parang hindi din talaga masyado nag-force ng teamfight yung Aurora kasi iniiwasan na magkaroon ng stock yung Sky Piercer. Yeah. Kaya pagdating sa teamfight, parang hindi natin masyado nakikita pa na activated si Cozen. The only kill that they have is yung isang kill pa lang dito ni Cozen. Pero tignan natin kung magbabago yan. Dahil sayawan na naman. Oo. Sayawan na naman sa Lord. 16 minutes in, mukhang iba-burst na agad ito ni Doming. Kahit wala pang angulo, wala pang conceal. At tinigil nila ng bahagya ah. Yeah. Okay, mga kalahati yung buhay ni Rena J. Tapos diretso Glorious Pathway. Yawi na doon. Sisibahin na nga papalayo. Pero yung nga lang, nakuha pa rin ni Demon Kite. Si Sidon na napatay. Habang si Lassie naman nabilis na mag-flicker out. So Aurora, nakakuha ng Lord. Nakakuha ng 2 kill. Nasipa na naman si Demon Kite, pero ang ganda ng switch target ni Doming doon. Tinunaw bigla si Yawi. Hindi makalapit yung TNC, na-cancel pa na naman for the second time around in this series. Yung sipa ng Cho, hindi full lockdown yung nakuha nila doon. Nakapag first kill, Soul Sever Retribution pa si Demon Kite. Maganda sana yung entry na nakita ni Zyda, kaso nung namatay na si Yawi, siya na yung next in line. Kitang-kita siya ni Doming Kite, kitang-kita siya ni Yue, and lalo pat may support din ng Revitalize under the 2 tanks ng frontline ng Aurora. Wala talaga silang kinakatakutan. Okay, diretso na ngayon. Ang liwanag. Glorious Pathway na naman. Para ito kay Rena J. Kinamit kay Eternal Guard. Pero Lassie. napakakunan mga players dito ng Aurora. Okay, si Lassie. Pauwi muna siya sa base. Habang Wala si Simon ka. naman. Nagkadikitan. Si Edward dito nakuha. That's it. Pero tower lock na para sa Aurora. That's it! That's it! Aurora para sa ating serye. At nabawi na nga ng Aurora, nagtutuloy at magpapatuloy ang kanilang undefeated streak. Sasamahan nila ang TLPH sa mga undefeated sa ating liga. Grabe, imagine mo sa mga